Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 1:30 in the afternoon here in the Philippines at may breaking news na naman tayo. May bago na naman tayong update dito tungkol sa statement ni SOJ Rimulya na itong si Boying Rimulya, kinumpirma niya na itong si Marvin Miranda Halaman, itong nahuli nung isang araw, ito raw yung direktor sa nangyari kay Digamo. Yan. Pag-usapan natin yan. Ya? Una nating topic. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Pangulong Duterte. Si former President Duterte at itong ICC, International Criminal Court, maghaharap raw ito sa Senado dito sa Pilipinas. Yan. Basahin natin yung balita na yan. Pero bago ang lahat, bago natin simulan itong dalawang topic, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sige, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, unahin natin itong issue tungkol dito sa sinabi ni SOJ Boying Rimulya na ito raw si Marvin Miranda Halaman, director sa nangyari sa Digamo case. Okay? Yan ang sabi niya. At itong si Congressman Teves raw ay executive producer. Meaning, itong si Marvin Miranda Halaman at itong si Congressman Teves meron raw na strong connection itong dalawa. So, ibig sabihin, itong si Marvin, ito yung kukuha ng mga tauhan, kukuha ng mga gunman, mga armas. Siya raw yun, itong si Marvin Miranda. So, parang middleman na tinatawag ni SOJ Rimulya na siya raw yung director. Inihalin tulad ni Boying Rimulya na parang pelikula ang description niya dito. Okay, so basahin natin itong balita at magre-react tayo. Okay, ito ay binalita ng ABS-CBN. 1 hour ago, Justice Secretary Boying Rimulya confirms itong si Marvin Miranda Halaman is one of the alleged co-masterminds in the Digamo killing, comparing him to a director or casting director, while si Congressman Teves raw ay allegedly the executive producer. Siya yung tig-bayad. Okay? So, ibig sabihin, parang si Marvin Miranda ang nagplano nito lahat nung ginawa nila ni Governor Digamo. So, Rimulya says, Marvin Miranda is a military reservist, has a very strong connection to Congressman Arnie Teves. Siya yung kausap lagi na kumukuha ng tao, kumuha ng armas, pati yung magre-recruit ng tao. So, statement yan ni SOJ Boying Rimulya. So, magre-react tayo dito. Bakit ba ito nasabi ni SOJ Rimulya? Itong mga statement na binigay niya. May ni-reveal ba itong si Marvin? May sinabi na ba itong si Marvin sa kanila? Kaya nasabi ito ni Rimulya? Yan ang tanong ngayon, no? So, ito pa ang isang tanong. Bakit may strong connection itong si Marvin Miranda at itong si Congressman Teves? Bakit nasabi ni Rimulya yan? Yan ang malaking tanong, di ba? So, kayo, mga audience ito, ano ang masasabi nyo sa statement ni SOJ Rimulya? Naniniwala ba kayo na si Marvin at itong si Congressman Teves has a strong connection? Naniniwala ba kayo na itong si Marvin ay director sa pangyayari at itong si Congressman Teves raw ay yung executive producer, nagbayad lang siya dito sa pangyayari? Okay? So, mag-comment, mag-react at babasahin natin ang inyong mga analysis dyan sa comment section. Okay? Punta tayo sa second topic natin. Itong si former President Duterte at itong ICC ay maghaharap na raw ito sa Senado. Basahin natin itong balita natin. Ito yung binalita ng Abante News. ICC, Digong Showdown, niluluto ng Senado. Okay, so basahin natin ang laman ng balita na ito. Inaayos na ng Senado Committee on Justice and Human Rights
ang listahan ng mga resource person sa ikinakasang hearing sa resolution na nagtatanggol kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte kaugnay ng gagawing investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng dating administrasyon. Ayon kay Senador Francis Tolentino, chairman ng committee, kasama sa kanilang iimbitahang dumalo ay sa hybrid hearing ay si ICC prosecutor si Karim Khan, yung babae siguro ito, no, at dating prosecutor Fatou Bensouda. Ngayon ay ambasador ng Gambia sa United Kingdom. Mayroon na hong preliminaries. We're in touch with some counterparts in the Netherlands. May mga pangalan na ho, paglalahad ni Tolentino sa interview ng DZBB nitong linggo. Ayan. Nang tanungin kung pagdadaluhin din si dating Pangulong Duterte, sinabi ni Tolentino na maaari namang online rin ang pagdalo ng dating Pangulo. Kung sakaling umabot sa ganon, baka virtual na lang po iyon, ayon sa senador. Yan ang sabi ni Tolentino dito. Okay? So, para sa akin, no, mabuti itong magkaharap itong si former President Duterte at itong ICC na ito, no, para magkaalaman na, no. Excited ako para itong si Duterte ay gigisahin niya itong ICC. Okay? Kasi itong si Duterte, no, kung mag-online lang walang pressure eh. So gusto ko magkaharap sila personal diyan sa Senado. Na alam ko na itong si former President Duterte magaling ito sa debate at gusto ng taong bayan makita yan yung gigisahin ni former President Duterte itong ICC. Okay? So yan ang tanong ngayon, matatalo ba si Duterte sa debate na ito ng ICC? Okay? Ano sa palagay nyo? Mag-comment, mag-react kayo dyan. Okay? O magigisa ba itong ICC? Mapapahiya ba itong ICC pag nagkaharap itong si former President Duterte at itong ICC? Yan ang malaking tanong. Mag-comment, mag-react sa inyong opinion at babasahin natin yan lahat. Okay? So guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan at subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa balita natin. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.